Come, children, and I will teach you to fear the Lord. So, ang emphasis po dito ay fear the Lord. So, ibig sabihin mga kaibigan na napakahalaga ang magkaroon ng takot sa ating Panginoon. So, dahil pag may takot tayo sa ating Panginoon, napakalaking advantage sa atin. So, una we will be blessed. Why? Kasi in-acknowledge natin at alam po natin that God is watching us from a distance. If God is watching us from a distance, alam na natin na siya ay nakatingin po sa atin. At pag alam po natin na siya ay nakatingin sa atin, hindi tayo gagawa ng labag sa kanyang kalooban. Dahil alam natin na siya ay nakatingin. Umpisahan po natin makibigan sa tahanan. Pag ang mommy at daddy ay nasa tahanan, ang mga children ay talagang hindi gagawa ng hindi maganda. Dahil alam nila na magagalit ang mommy at daddy kung sila ay mag-violate sa house rules and regulations. Kaya makibigan, napakaganda na ating alalahanan palagi na God is watching us from a distance. So, yung mga anak, pag yan ang mami at daddy, kaya dapat i-train sila, no? Kasi train up a child in the way he should go. So that when he is old, he will not depart from it. So, yun po makibigan. Bata pa lang, turuan na po natin ang mga children na talagang magkaroon sila ng takot upang maging maayos ang kanilang buhay. Dahil pag may takot sila kay Lord, maging maayos po maging maayos po ang kanilang buhay. So yun lang po dahil nakalagay sa Ephesians 6:1-3. Children, obey your parents to the Lord. Sundin natin. This is the only commandments with promise that if you will obey and respect your parents, you will live long abundantly in the earth which is created by our God Almighty. So, ibig sabihin na napakaganda po magkibigan, no? Dahil ang ating God Almighty mismo ang anak po. Children, if you will obey and respect your parents, you will live long abundantly to this earth. So yan, napakaganda mo. So, ibig sabihin, malayo ang sakit, karamdaman, malayo ang hindi magandang pangyayari. Hindi lahat ay palagi maganda, lahat ay palagi maayos. Kaya napakaganda matibigan pag tayo ay may takot sa ating Panginoon. So, sa Tagalog Session, sumunod at magalang kay Yahweh. Si Yahweh ay dapat sundin at igalang. Kaya makibigan, advantage po talaga pag tayo pag ina-acknowledge natin ang maganda. Anywhere we are, no? Pag sa tahanan, din pag halimbawa tayo ay sa church, lalong-lalo na sa church, sumunod at pagala. So sa church, pag-usapan po natin. So ano mang klaseng house of worship, kapag naka-appropriate grace po tayo, may tinatawag na appropriateness. So pag doon tayo, dapat walang nakabralang,
wala naka-spaghetti. Dapat ay ano to? Wala naka-spaghetti. Dapat naka maayos ang crystal na. Kasi mahirap, no? Kasi house of worship yun. So, ang ginagalang natin doon na hindi kung sino pa man, kundi ang ating creator. Kasi pumunta tayo doon upang magsamba sa kanya, magpasalamat, itaas ang kanyang pangalan, at saka siya ay i-praise, at saka mag-worship tayo. So, sa makita ng paggamit natin ng appropriate praise, so, ibig sabihin na okay na kasi wala siyang problem. So, yun ang maganda mga kaibigan pag tayo ay nasa ating Panginoon. So, hindi natin siya nakikita, pero tayo ay inaakanin natin na nandiyan siya, na nakatingin sa iba po maganda mga kaibigan, no? Tulad nito, pag alam natin na si Lord ay nakatingin sa atin, hindi natin basta-basta itapon ang ating basura sa hindi tama at saka sa hindi tamang oras, sa tamang lugar at sa tamang oras. Dahil polluted na yung ating ilog. Sino may gawa? Tayo rin po. Kaya dapat po ay tayo ay sumunod at magalang. So, hindi lamang sa ating God Almighty, pati rin po sa namamahala po sa atin. Dahil nakasulat naman sa Romans 13, obey those who are in authority. So, yung mga ating mga officials, barangay man o municipal, pinasihan sila ni Lord. Kaya nandyan po sila upang tayo ay pamahala. So, yan po makikiga. So, they are ordained by the Lord to lead us. Kaya ililid po tayo. So, yan ang kagandahan makikigan pag tayo ay sa ating Panginoon. Our God Almighty will guide us. Our God Almighty will supply us. Dahil ang sabi na David, si Hari David, wala na ako'y bata hanggang ay tumanda, wala akong nakita na ang tao may takot sa kay Lord ay humihingi ng nagpapalimos ng tinapay. So it means that you fear the Lord. So talagang God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Philippians 4:19 atin pong na ano yan, sa Philippians 4:19 ang ganong mga sinasabi. Kaya dapat tayo magkaibigan ay maging magalang. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na hapon sa bawat isa. God bless us all.